Yo RB, balita. Nax, bagong intro. Post muna tayo dun sa mga upload natin sa Pinas kasi August 2, 2024 ngayon. Isang taon na tayo din sa UK. Grabe, sobrang bilis ng panahon, parang kailan lang. So wala nang kuda. Nabasa niyo naman siguro sa title nitong vlog. So 1 year in the UK. Tapos ganito pala sa UK. So yung mga share ko lang sa inyo yung mga naging challenges ko. Tapos pros and cons ng pagtira dito sa UK. And yun, let's go! Kung bago ka lang sa channel na to or page, ako si Mark and nurse yung UK ko dito sa Mrs. So gets nyo naman siguro yun. So nag-decide kami na sumunod ako dito sa UK after nung wedding namin para dito sumubok ng buhay and mag-try ng future dito sa UK. So, how has it been? So sa akin personally, medyo nahirapan ako sa simula. Kasi bago lahat for me. Bagong bansa, bagong kasal kami, walang kaibigan, tapos walang trabaho. So as in, sobrang laki ng adjustment para sa akin. So medyo nahirapan ako sa simula and it took me some time bago nakapag-adjust. So noong una, lakas pa ng loob ko confident pa ako na hindi ako mahirapan mag-adjust and all. Pero iba pa rin talaga pag ikaw na yung naka-experience sa mga ibang bansa. Sobrang challenging emotionally, spiritually, financially lalo. Akala mo kahit may dala ka ng pera, na budget, ng savings, ay nako, pag nandito ka na sa UK, isang pitik lang dahil mahal yung mga gastusin dito. Pero so far so good, okay naman na. So nakapag-adjust na tayo kahit papaano. And yun. So next natin, nahirapan ba ako mag-adjust sa English culture? So para sa akin, hindi naman ako nahirapan mag-adjust kasi sobrang polite ng mga tao dito. Mahilig sila mag-thank you, please. Tapos, basta pag magpapaalam ka nga lang sobrang dami nilang sinasabi na halimbawa, yeah, cheers mate, see you later, have a nice day. Sobrang haba sa atin kung sa atin sa Pinas. Alis na ako pre, ge. Ganun lang, di ba? So dito sobrang polite nila. Tapos, mahilig din silang bumate sa daanan. Kahit di mo sila kilala. Nagtatanong nga sa akin si Mrs. minsan kapag magkasama kami. Tapos babatiin ako ng mga Briton. Yung sabihin niya na, kakilala mo ba yun? Sabi ko, hindi. Tapos kasi nga, ganun sila parang natural na magbati sila. Magsabi ng, hi, hello, hiya. Hiya! Tapos pagdating naman sa pagkain, hindi naman kasi ako mapili sa pagkain. Tsaka lalo na, ang hanap lang natin lagi, protina. Protein is life tayo Tapos dito kasi sa UK, nung pagpunta ko, sobrang affordable nung mga steak. Kaya, syempre ako, tuwan-tuwa ako. And again, hindi naman ako mapili sa pagkain, kaya hindi ako nahirapan. Ang madalas kasi dito sa UK, pagdating sa food nila, yan, yung mga fish and chips, tapos mga ready meals, sandwiches, mahilig sila dun sa mga iinitin na lang na pagkain, maraming ganun yung mga microwave mo na lang, tas ready to eat na, mga pudding, and kung ano-ano pa. So again, sa akin, hindi naman ako nahirapan na mag-adjust and all, dahil protein is life tayo. Kamusta naman yung weather dito sa UK? Yun naman yung next natin pag-usapan. So yung weather dito nakakabaliw. 1 minute it's sunny, the next minute raining, and now it's snowing. Kasi may 4 na season dito sa UK. Summer, autumn, spring, and then winter. So ngayon, summer ngayon. Kaya mainit, kaya nakakapag shorts and chinelas lang tayo, tsaka sando. So, challenging yung weather dito kasi summer lang may araw dito. Kaya nagkaroon nga tayo ng vitamin D insufficiency last time. Kasi wala tayong makawanan ng source ng vitamin D Kaya kailangan nating mag-inom ng mga vitamins. Uminom ng mga vitamins. Tapos the rest of the year, wala na. It's either maulan, mahangin, makulimlim. As in wala ng araw. Kaya I think mataas din yung rate ng depression dito. Tapos yun, kaya maigi na mag-invest kayo sa raincoat or sa panlamig kasi
Ito lang, ngayon lang may araw dito. Summer. The rest of the year wala na. Cost and way of living in the UK. So may ginawa akong video last time about dun sa average minimum salary ng mga tao dito sa UK. And sa ngayon, medyo malaki yung palitan. So kapag kinonvert mo, medyo malaki. Pero, isang malaking pero, kapag dito ka na naninirahan sa UK, yung sahod mo is panapatan lang sa lahat ng bills na kailangan mong bayaran. Bahay, kuryente, gas, internet, tubig, at kung ano-ano pa. So bahay yung isa sa pinakamalaking bayarin dito sa UK. So halos kalahati ng sweldo mo is doon na mapupunta sa inuupahan mo, kung nangungupahan kayo or kung nagbabayad man kayo ng bahay. So yun yung pinakamalaki. Tapos buhod pa syempre kung may kotse kayo, may kailangan pa kayong bayaran na may anak kayo. So additional gastos pa yung mga yun, di ba? Tapos may council tax pa. So again, yung sinasahod mo dito sa UK kapag dito ka na tumira, malaki kapag kinonvert mo, pero panapatan siya doon sa lahat ng bills na kailangan mong bayaran dito sa UK. Ang gandahan lang dito is kahit average minimum earner ka o yung salary mo is afford mo na mamuhay ng maalwal. Kaya mo kumain ng masasarap, kaya mo bumili ng mga gadgets, kaya mo bumili ng sasakyan. Pero syempre nasa tamang diskarte at pag-iipon. Hindi naman literal na kaya mo agad bumili and all. Diba? Sa atin kasi kapag minimum earner ka, kapag kumain ka ng masarap, sabihin natin sa Kenny Rogers, Jollibee, nag-Starbucks ka, baka kulang pa yung minimum daily rate mo di ba? O di kaya ubos agad At least dito, kahit papaano, sa isang oras sa sahod mo pa lang, pwede ka nang kumain ng masarap. Tapos parang makakover na nung isang oras na sahod mo yung isang araw na kainan mo. Again nasa diskarte at kung paano ka magtitipid kasi meron naman dito mga tipid tips na may ginawa rin tayong video. So, in summary, di ba? Malaki yung swelduhan kapag kinonvert pero it's either panapatan lang or kulang pa kapag dito ka nanirahan sa UK kasi nga magastos, mahal yung mga bilihin dito. Pros in living in the UK. So, dito kasi makikita mo na kung saan napupunta yung mga tax mo. Libre kasi yung hospital dito. So, kapag nagpa-check up ka, kapag na-hospital ka, dito pala tayo sa seafront. Kapag nagpa-opera ka, ng anak ka, so lahat libre naman, wala kang gagastusin. Kaso nga lang, kailangan mong maghintay ng appointment kung gaano katagal ka magche-check up. So tulad nung shinare ko na video last time, nagpa-check up ako kasi may masakit sa tuhod ko. And naghintay ako ng isang buwan bago ako mapa-appointment. Unlike sa atin siguro kung sa Pinas, di ba? Pwede ka na magpa-check up agad-agad basta may pera ka. Dito nga lang kasi yun nga, dahil libre, kailan mo maghintay kung kailan yung schedule. So ngayon nga masakit yung likod ko, gusto ko magpa-check up kaso hanggang ngayon walang libreng appointment So tiis, di ba? Tapos isa pang maganda dito sa UK is libre yung education. So I think hanggang high school ata. Tapos parang pwede na lang mag-loan yung mga bata kapag magka-college na sila. So hindi ko alam yung exact details kasi wala pa naman tayong anak. Pero once na magkaroon na tayo ng anak and malaman na natin yung mga ganyan, share ko na lang ulit sa inyo. Ano pa bang maganda dito? Yun, batas trapiko. Kasi sobrang sinusunod nila yung mga stoplight dito. Sobrang ganda. Sobrang nakakatuwa. Yun agad yung napansin ko pagdating ko dito sa UK. Lalo na kapag, mainit na pala dito Lalo na sa pagtatawid-tawid. Kasi nga, di ba? May pipindutin ka pag tatawid ka and all. Naalala ko na umuwi ako ng Pinas last time. Tatawid kami sa may Kawit, di may pedestrian lane doon. So doon kami tatawid. Kaso nga lang, etong mga truck at saka sasakyan, wala. Ayaw magsitigil para pa kami nagpapatintero ni tropa sa pagtawid. Akala ko masasagasaan namin doon. Unlike dito, talagang pag tatawid kayo. Titigil talaga yung mga sakyan kapag alam nila, makikita nilang tatawid kayo. Yun, so far, yun yung mga pros dito na nakita ko, na experience ko. And yun.
So, ang next naman natin is job opportunity. So, I think ito yung isa sa mga pinaka naging challenging for me. Kasi ako naka-dependent visa ako. So, kahit anong trabaho naman pwede kong pasukin. Tapos, si Mrs. yung main applicant. So, parang ang bawal lang sa akin is mag-apply sa into sports. So, parang yun yung limitation. So, sabi nila, maraming trabaho dito sa UK. So ako, since galing akong IT industry and syempre gusto kong makabalik sa IT industry, yun yung agad yung mga tinry ko na applyan. Pero unfortunately, hindi tayo pinala doon. So, tinry natin na i-explore yung ibang opportunities na nag-apply tayo ng mga admin role sa hospital, cleaner, pero still, puro rejections yung nakukuha natin. So, I don't know. Hindi ko alam kung lalo sa IT industry, kung sobrang tight ba ng competition, bagsak ba yung IT industry, priority ba nila yung local people, or kasi kahit parang nakikita ko sa mga comments, sa mga reviews, parang kahit yung mga Brito, nahihirapan silang makapasok sa trabaho. So, in my case, personal experience, hindi ko masabi na totoo yung sinasabi nila na maraming trabaho dito sa UK. Pero yun, sa ngayon naman, okay naman, may trabaho tayo sa grocery store, pero we're still looking for better opportunities. Diba? As always, gusto natin syempre may pangarap tayo, may gusto tayong abutin, and hindi naman tayo pwede mag-stop sa kung anong meron lang. But still, you know, thankful tayo and grateful tayo na may nakuha tayong trabaho kahit papaano. Oh, yun. Tapos, what else? Siguro, racism. So far, sa 1 year ko naman, wala naman ako na-encounter na kahit anong form of racism. But, syempre, dito, again personal na experience ko lang. So not sure sa ibang lugar kasi at least kami kahit papaano nandito sa countryside, 'di ba? So ayun, overall it was an amazing experience or year for me. Roller coaster of events and emotions. And dun pa nga lang sa 1 year na yun, nakauwi na ulit tayo agad ng Pinas. So sobrang dami nangyari, and thankful and grateful naman tayo sa lahat ng experiences na meron tayo ngayon dito sa UK. So, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-abot sa mga pangarap natin. So, sa mga papunta sa UK, nagbabalak na pumunta dito sa UK, papunta na or nandito na, sana may na-share akong info sa inyo. And, yun lang. Subscribe ka and like mo to, follow mo tong page na to. As always, kita-kits sa next video. Bye-bye!